Magandang araw po sa inyo. Ako po si Dr. Miguel Santos, isang doktor na ang dedikasyon ay ang pangalagaan ang kalusugan ng ating mga nakatatanda. Sa aking karanasan, isa sa mga madalas na paksa ng aming usapan ay ang mga natural na paraan upang mapanatili ang lakas at sigla habang tayo ay nagkakaedad. Ang turmeric o luyang dilaw, ang matingkad na dilaw na pulbos na madalas ay nasa ating mga lalagyan ng pampalasa, ay isa sa mga pinakapinag-uusapang natural na lunas sa hanay ng mga nakatatandang Pilipino ngayon. Marahil ay sinimulan mo na itong ihalo sa iyong pang-umagang smoothie, sa iyong tasa ng tsaa o maging sa iyong oatmeal. May matibay na dahilan para diyan. Ipinapakita ng mga pananaliksik na ang turmeric ay maaaring makatulong sa pagbawas ng pamamaga, pag-alis ng pananakit ng kasukasuan, pagtataguyod ng kalusugan ng puso at posibleng pagprotekta sa iyong memorya habang ikaw ay tumatanda. Subalit, merong isang maliit na katotohanan na hindi alam ng marami. Kung ikaw ay higit sa 70 taong gulang at isinasama ang turmeric sa iyong pang-araw-araw na gawain, may 3 partikular na pagkain na dapat mong iwasang isabay dito. Ang mga pagkaing ito ay hindi bihira o kakaiba. Ito ay mga pangkaraniwang sangkap na makikita sa halos bawat kusinang Pilipino. Tuklasin natin ang mga pang-araw-araw na pagkain na maaaring iyong kinakain na nagdudulot ng hindi inaasahang pinsala kapag isinabay sa turmeric. Ang pagsasama ng turmeric sa mga hindi katugmang pagkain ay maaaring magpabawas sa mga katangian nitong nakapagpapagaling magpahina sa epekto nito o kahit na gawin itong sanhi ng discomfort sa panunaw at pamamaga. Ang suplemento na inaasahan mo para sa iyong kalusugan ay maaaring gumagana laban sa iyo. Sa artikulong ito, gagabayan kita sa 3 pagkain na dapat mong iwasang isabay sa turmeric at isisiwalat kung bakit sila ay maaaring magdulot ng panganib. Susunod, ibubunyag ko ang 3 pares ng pagkain na nagpapahusay sa mga benepisyo ng turmeric at makabuluhang nagpapataas ng pagiging epektibo nito para sa iyong katawan. Kunin ang iyong paboritong mainit na inumin, umupo ng komportable at sabay nating alamin ito. Sa pagtatapos ng babasahing ito, magkakaroon ka ng malinaw na pag-unawa kung paano gamitin ang turmeric ng epektibo. Tinitiyak na makukuha ng iyong katawan ang lahat ng benepisyo na nararapat dito. Ano ba ang nagdulot ng pagsikat ng turmeric sa mga nakatatandang Pilipino? Habang tumatanda, dumarami ang bilang ng mga individual na nagsisimulang mag-focus ng mas masinsinan sa kanilang kapakanan. Ang ating mga kasukasuan ay nakararanas ng mas matinding paninigas. Ang ating kalusugan sa panunaw ay hindi na tulad ng dati. Karaniwan na ring maobserbahan ang pagtaas ng pamamaga, pagbagal sa paggaling pagkatapos ng pisikal na aktibidad at paminsan-minsan ang ating memorya ay tila hindi na kasing talas ng dati. Ang pagtanda ay nagdudulot ng mga natural na pagbabago, ngunit maaari itong makabuluhang makaimpluwensya sa ating pang-araw-araw na pakiramdam. Iyon ang dahilan kung bakit dumarami ang mga nakatatanda sa buong Pilipinas na yumayakap sa mga natural na lunas, mga solusyong
Subok na ng panahon na nagmula sa kalikasan na sumusuporta sa kalusugan sa loob ng maraming henerasyon, lahat ng hindi gumagamit ng matatapang na kemikal. Ang turmeric ay isa sa mga pinakasikat na natural na lunas sa larangan ng wellness ngayon. Malamang ay may narinig ka nang nag-uusap tungkol sa turmeric kamakailan, marahil ang iyong kapitbahay na si Aling Nena, ang iyong doktor o isang miyembro ng pamilya. Marahil ay nakita mo ito sa mga estante ng iyong grocery store, nakalagay sa mga kapsula sa botika o hinalo sa mga health drink at golden milk. Madalas na ipinagdiriwang ang turmeric bilang isang kahangahangang pampalasa at may magandang dahilan. Ang turmeric ay puno ng isang mabisang compound na kilala bilang curcumin. Ang matingkad na dilaw na kulay ng turmeric ay nagmumula sa curcumin, isang compound na ipinagbubunyi dahil sa makapangyarihang mga katangian nitong anti-inflammatory at antioxidant. Ang produktong ito ay idinisenyo upang pagaanin ang pamamaga ng kasukasuan, itaguyod ang kalusugan ng puso, pagbutihin ang panunaw, at protektahan ang utak laban sa mga epekto ng pagtanda. Ginagamit ang turmeric sa iba't ibang mga paraan. Marami ang naghahalo nito sa maligamgam na tubig na may kaunting pulot-pukyutan tuwing umaga. Ang ilan ay isinasama ito sa kanilang mga smoothie, inihahalo sa mga sabaw o pinipili ito sa anyo ng suplemento. Ito ay simple organiko at madaling isama sa iyong pang-araw-araw na buhay. Ngunit mayroong isang kaalaman na marami ang hindi napapansin. Upang maging epektibo ang turmeric, dapat itong ma-absorb ng iyong katawan ng maayos. Sa kasamaang palad, ang curcumin, ang aktibong sangkap nito, ay hindi madaling ma-absorb ng mag-isa. Ipinapakita ng pananaliksik na sa ilalim ng hindi tamang mga kondisyon, ang iyong katawan ay maaaring sumipsip lamang ng isang napakaliit na halaga ng curcumin na iyong kinakain. Kahit na isinasama mo ang turmeric sa iyong pang-araw-araw na gawain, maaaring hindi mo nakukuha ang lahat ng mga benepisyo na inaalok nito. Mahalagang tandaan na ang ilang mga pagkain ay maaaring hadlangan ang kakayahan ng iyong katawan na sumipsip ng curcumin. Kapag kinain kasama ng turmeric ang ilang mga pagkain, ay maaaring magdulot ng hindi kanais-nais na mga side effect, lalo na sa mga nakatatanda na madalas ay may mas maselang panunaw o iba pang mga issue sa kalusugan na dapat isaalang-alang. Bago mo abutin ang iyong susunod na suplemento ng turmeric o ihalo ang ginintuang pulbos na iyon sa iyong tsaa, mahalagang maunawaan kung ano ang hindi dapat isama dito. Ngayon, gagabayan kita sa 3 pinakakaraniwang pagkain sa halos bawat kusinang Pilipino na dapat mong iwasang isama sa turmeric. Ang mga kombinasyong ito ay maaaring nagdudulot ng mas maraming pinsala kaysa sa benepisyo, at ang pagkakaroon ng kaalaman tungkol sa mga ito ay maaaring makabuluhang makaapekto sa iyong kalusugan at kapakanan. 1. Gatas at mga produktong gawa rito na dumaan sa matinding proseso, processed dairy. Ano ang pumipigil sa mga ito na gamitin ang kapangyarihan ng turmeric? Magsimula tayo sa isang pangunahing pagkain na matatagpuan sa halos bawat kusinang Pilipino, ang mga produktong gawa sa gatas. Partikular tinutukoy natin ang mga processed na produktong gatas tulad ng mga processed cheese na hiwa-hiwa powdered creamers, mga yogurt,
na may pampatamis at artipisyal na lasa at mga prepackaged na ginadgad na keso. Ang mga produktong ito ay nag-aalok ng kaginhawahan at sarap, kaya perpekto sila para sa mga almusal o merienda. Ang isang masarap na hiwa ng keso ay perpektong kapares ng itlog. Isang tilamsik ng creamer ay ginagawang isang creamy na kasiyahan ang kape, at ang fruit yogurt ay isang nakakapreskong merienda. Gayunpaman, pagdating sa turmeric, ang mga pagkaing ito ay maaaring maging mas nakakapinsala kaysa sa nakakatulong. Ang processed dairy ay madalas na naglalaman ng iba't ibang mga additives, preservatives, artipisyal na pampalasa, stabilizers, at sa ilang mga kaso, idinagdag na asukal. Ang mga sangkap na ito ay maaaring maging komplikado para sa panunaw, lalo na para sa mga nakatatanda na maaaring nahihirapan na sa maselang tiyan, acid reflux, o mabagal na metabolismo. Kapag nahihirapan ang iyong katawan na tunawin ang iyong pagkain, nahaharap din ito sa mga hamon sa pagsipsip ng mga kasamang sustansya tulad ng curcumin, ang aktibong compound na matatagpuan sa turmeric. Subalit may higit pa tayong dapat matuklasan. Ipinapakita ng pananaliksik na ang mga partikular na protina na matatagpuan sa gatas ay maaaring kumapit sa curcumin na humahadlang sa kakayahan ng iyong katawan na sipsipin ito ng buo. Kahit na isinasama mo ang turmeric sa iyong pang-araw-araw na gawain, ang mga benepisyo ay maaaring hadlangan ng mga pagkaing ipinapares mo dito. Isipin ito ang pagsasama ng turmeric sa iyong scrambled eggs. Kasama ang processed cheese ay maaaring mukhang isang masustansyang pagpipilian, ngunit ang keso na iyon ay maaaring humahadlang sa iyong katawan na makuha ang mahahalagang benepisyo laban sa pamamaga. Ang mga turmeric latte na gawa sa powdered creamers or sweetened dairy milk ay sumusunod sa parehong prinsipyo. Kung mahilig ka sa mga creamy na texture o komportabling inuming may turmeric, swerte ka dahil mayroong mga kamangha-manghang alternatibo na magagamit mo. Isaalang-alang ang pag-explore ng unsweetened almond milk, oat milk, o kahit na coconut milk gata. Ang mga plant-based na opsyon na ito ay mas banayad sa sistema ng panunaw, nagbabawas ng pamamaga, at nagpapahintulot sa turmeric na gumana sa abot ng makakaya nito. Madali silang isama sa mga inumin at sabaw, nagpapahusay ng lasa nang hindi nagdaragdag ng anumang mga nakatagong sangkap na maaaring humadlang sa pagsipsip. Ang pangunahing punto na dapat tandaan ay simple: kapag isinasama ang turmeric sa iyong wellness routine, pinakamahusay na iwasan ang processed dairy hanggat maaari. Ang iyong mga kaso-kasuan, panunaw, at pangkalahatang kapakanan ay magpapasalamat sa iyo. 2. Mga pagkaing mayaman sa suka. Ang epekto ng mga maasim na sangkap sa mga benepisyo ng turmeric. Iwasang pagsamahin ang turmeric sa mga produktong mayaman sa suka. Narito ang mga pagkain at pampalasa na may mataas na antas ng acidity, mga deboteng salad dressing, atsara, ketchup, mustard, at mga ulam na may puting suka o apple cider vinegar. Ang mga pagkaing ito ay pangunahin sa mga kabahayang Pilipino. Isang klasikong pandesal na may palaman na may malutong na atsara, isang nakakapreskong ensalada na binuhusan ng maasim na vinaigrette, o isang masarap na side ng atsara.
mukha silang hindi nakakapinsala. Gayunpaman, narito ang hamon, ang turmeric ay isang maselang compound. Para sa pinakamainam na pagsipsip ng katawan, ang curcumin, ang aktibong sangkap, ay nangangailangan ng isang matatag na kapaligiran. Ang pagsasama nito sa mga pagkaing napakaasim tulad ng suka ay maaaring humantong sa instability. Ibig sabihin nito ay maaaring masira ang curcumin bago pa magkaroon ng pagkakataon ang iyong katawan na gamitin ito ng epektibo. Para sa mga individual na may maselang tiyan o acid reflux, ang pagsasama ng turmeric sa mga maasim na pagkain ay maaaring magresulta sa mga issue sa panunaw, kabilang ang discomfort, pagkabag o heartburn. Maraming individual ang nagsasama ng turmeric sa kanilang mga salad dressing sa paniniwalang ito ay isang kapaki-pakinabang na pagpipilian. Oo, ito ay totoo sa teorya. Gayunpaman, kung ang dressing na iyon ay puno ng suka o katas ng kalamansi, maaari itong magdulot ng mas maraming pinsala kaysa sa benepisyo. Habang maaaring hindi mo mapansin ang agarang mga pagbabago sa paglipas ng panahon, maaari nitong limitahan ang mga benepisyong nakukuha mo mula sa turmeric. Ano ang mga alternatibo na mayroon ka? Ang isang maliit na pagbabago ay maaaring humantong sa malalaking resulta. Bakit ka makukontento sa mga biniling vinaigrette o mabibigat na dressing? Pagandahin ang iyong mga salad sa pamamagitan ng paggawa ng iyong sariling dressing. Gamit ang dekalidad na extra virgin olive oil, isang tilamsik ng sariwang katas ng lemon, at isang kurot ng itim na paminta. Ang pares na ito ay hindi lamang masarap, pinapahusay nito ang pagsipsip ng turmeric salamat sa mga healthy fats sa olive oil at sa mga katangian ng paminta na nagpapalakas ng pagsipsip. Kung mahilig ka sa atsara o mga maasim na pampalasa, isaalang-alang ang pagkain sa mga ito sa ibang oras ng araw, hiwalay sa iyong pag-inom ng turmeric. Ang paglikha ng isang buffer sa pagitan ng mga maasim na pagkain at turmeric ay maaaring makatulong na mapanatili ang mga benepisyo nito para sa iyong katawan. Sa kabuuan, ang mga maasim na pagkain ay hindi ang kontrabida. Ito ay tungkol sa kung kailan at paano mo sila kinakain. Upang mapakinabangan ng husto ang mga benepisyo ng turmeric, iwasang isabay ito ng direkta sa mga pagkaing nakabatay sa suka, lalo na sa loob ng iisang kainan. 3. Mga matatamis na cereal at baked goods. Ang palihim na kalaban ng curcumin. Talakayin natin ang isang paksa na nagpapahiwatig ng init pamilyaridad at isang dampi ng nostalgia, mga matatamis na cereal at masasarap na baked goods. Mula sa isang mangkok ng frosted flakes para simulan ang iyong umaga hanggang sa isang masarap na ensaymada mula sa iyong paboritong panaderya o isang nakakaginhawang hiwa ng banana bread sa hapon, ang mga kasiyahang ito ay bahagi na ng pang-araw-araw na ritual ng hindi mabilang na mga individual. Sa katunayan, ang turmeric ay naging popular din sa mga culinary creation na ito. Marahil ay nakakita ka na ng mga turmeric muffin, turmeric pancake o granola bar na ipinagmamalaki ang kanilang mga benepisyo sa kalusugan. Gayunpaman, kung ang mga pagkaing iyon ay puno ng refined na asukal, maaaring binabalewala mo ang lahat ng mga benepisyo sa kalusugan ng turmeric nang hindi mo namamalayan.
Hayaan ninyo akong magpaliwanag. Ang asukal ay maaaring mag-trigger ng malaking pamamaga sa katawan. Mabilis nitong pinapataas ang mga antas ng asukal sa dugo. Pinipilit ang iyong metabolismo at gumaganap ng isang papel sa pag-unlad ng mga talamak na issue tulad ng sakit sa puso, arthritis, at paghina ng pag-iisip. Sa kabilang banda, ipinagmamalaki ng turmeric ang mga katangiang anti-inflammatory. Ang layunin nito ay bawasan ang pamamaga sa katawan, protektahan ang mga selula mula sa pinsala at pakalmahin ang iyong immune system. Kapag pinagsama mo ang turmeric sa mga matatamis na cereal cookies o pastries, humahantong ito sa isang pag-aaway. Ang iyong katawan ay nahuhuli sa isang labanan kung saan ang turmeric ay nagsusumikap na pakalmahin ang pamamaga habang ang asukal naman ay lalo pa itong pinalalala. Ang resulta, ang turmeric ay nababawasan ng bisa. Bukod dito, ang mga pagkaing mataas sa asukal ay maaaring humantong sa pagtaas ng mga antas ng insulin, hadlangan ang panunaw at guluhin ang pagsipsip ng sustansya. Kasama na rito ang curcumin. Para sa mga nakatatanda na nagbabantay ng kanilang asukal sa dugo, nakikipag-usap sa pananakit ng kasu-kasuan, o naghahangad na mapabuti ang kalusugan ng utak, ang kombinasyong ito ay maaaring magdulot ng malalaking hamon. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na kailangan mong talikuran ang iyong mga paboritong comfort food. Ito ay tungkol sa paggawa ng mas matalinong mga pagpipilian. Isaalang-alang ang pagsasama ng turmeric sa iyong unsweetened oatmeal. Ipares ito sa whole grain na tinapay na may almond butter o ihalo ito sa isang smoothie na nagtatampok ng mga prutas tulad ng blueberries o saging. Kung nasa mood ka para sa isang dampi ng tamis, pumili ng isang patak ng purong pulot pukyutan o isang tilamsik ng maple syrup. Isang maliit na halaga lamang ang kailangan. Ang mga opsyong ito ay mas natural, hindi gaanong naproseso, at hindi hahantong sa parehong pagtaas ng asukal sa dugo. Ang pangunahing punto na dapat tandaan ay ito: kapag isinasama ang turmeric upang labanan ang pamamaga, mahalagang iwasang isabay ito sa mga pagkaing maaaring mag-trigger ng pamamaga ng sabay-sabay. Sinasaklaw nito ang karamihan sa mga dekahong cereal, mga komersyal na baked goods, at anumang mga produkto na naglalaman ng puting asukal o corn syrup. Ang isang dampi lamang ng kamalayan ay maaaring gumawa ng isang malaking epekto. 3 pagkain na nagpapalakas sa kapangyarihan ng turmeric. Ngayong natuklasan na natin ang mga pagkaing dapat iwasan sa turmeric, pagtuunan naman natin ng pansin ang isang bagay na mas nakapagpapasigla: ang pag-unlock sa buong potensyal ng turmeric para sa iyong kapakanan. Nakatutuwang malaman na ang bisa ng turmeric ay maaaring makabuluhang mapahusay kapag ipinares sa mga tamang pagkain. Hindi na kailangan ng mga mararangyang suplemento o mamahaling pulbos. Ang kailangan lang ay ilang madaling sangkap na malamang ay mayroon ka na. Ang 3 pagkaing ito ay higit pa sa ligtas na ipares sa turmeric. Pinapahusay nila ang kakayahan ng iyong katawan na sumipsip ng curcumin na nagpapakinabang ng husto sa mga benepisyo nito sa kalusugan. Gumagamit ka man ng turmeric para sa pananakit ng kasukasuan, panunaw, suporta sa utak, o kalusugan ng puso, ang mga pares na ito
ay tunay na makapagpapahusay sa iyong karanasan. Tuklasin natin ang kapangyarihan ng 3 turmeric boosters na ito at alamin kung paano sila isasama ng walang putol sa iyong pang-araw-araw na gawain. 1. Itim na paminta, black pepper. Ang pinakamahusay na absorption enhancer. Ang pangunahin at masasabing pinakamahalagang pagkain na dapat isama sa turmeric ay malamang na isa sa mga isinasama mo sa iyong pang-araw-araw na gawain, ang itim na paminta. Ang itim na paminta ay pinayaman ng isang natural na compound na kilala bilang piperine. Ipinapakita ng pananaliksik na ang piperine ay maaaring mapahusay ang pagsipsip ng curcumin, ang pangunahing sangkap sa turmeric, ng hanggang sa 2,000. Tama po ang narinig ninyo, 2,000%. Ang iyong katawan ay sumisipsip lamang ng isang limitadong halaga ng curcumin kung wala ang piperine. Isang kurot lamang ng itim na paminta ay maaaring kapansin-pansing mapahusay ang rate ng pagsipsip. Bakit ito makabuluhan? Lalo na para sa mga nakatatanda. Habang tayo ay tumatanda, ang ating mga katawan ay unti-unting nawawalan ng kakayahang epektibong iproseso at sipsipin ang mga sustansya. Ang pagkaing iyong kinakain ay mahalaga, ngunit ang paraan kung paano ito ginagamit ng iyong katawan ay may mas malaking kahalagahan. Kapag pinagsama mo ang turmeric at itim na paminta, pinapahusay mo ang panunaw at binibigyan ng kapangyarihan ang iyong katawan na gamitin ang turmeric ng mas epektibo kung saan ito pinakakailangan ang iyong mga kasu-kasuan, ang iyong isip, ang sistema ng depensa ng iyong katawan. Hindi na kailangang mag-overdo. Isang kurot lamang ng sariwang giling na itim na paminta ay sapat na. Ihalo ito sa isang nakapapawing pagod na turmeric tea. Ihalo ito sa malambot na scrambled eggs o pagandahin ang iyong mga sabaw at nilaga na may kaunting turmeric. Maaaring hindi ito maghatid ng isang malakas na lasa, ngunit tiyak na pinapahusay nito ang iyong nutritional profile ng malaki. Tingnan ang simpleng halimbawang ito. Pagsamahin ang 1/4 kutsarita ng turmeric sa isang tasa ng maligamgam na almond milk, pagkatapos ay pagandahin ang lasa ng isang kurot ng itim na paminta. Haluing mabuti at inumin sa umaga. Gawing isang pang-araw-araw na gawi ang simpleng routine na ito na nagtataguyod ng pagbabawas ng pamamaga, nagpapabuti ng kalinawan ng isip at tinitiyak ang ginhawa sa kasukasuan. Bilang karagdagan, ugaliing piliin ang sariwang giling na itim na paminta sa halip na ang pre-ground na variety na matatagpuan sa isang bote. Ang mga sariwang peppercorn ay ipinagmamalaki ang mas mataas na antas ng aktibong piperine na tinitiyak ang mas mahusay na pagsipsip. Siguraduhing suriin ang label kung kasalukuyan kang gumagamit ng mga suplemento ng turmeric. Ang dumaraming bilang ng mga premium na suplemento ngayon ay nagtatampok ng piperine, madalas na may label na BioPerine, na mahalagang isang refined na bersyon ng black pepper extract. Kung hindi ito kasama, maaaring hindi mo nakukuha ang kumpletong gantimpala ng curcumin na iyong pinag-iinvestan. Tandaan, ang turmeric at itim na paminta ay higit pa sa isang masarap na kombinasyon ng lasa. Bumubuo sila ng isang mabigat na duo para sa iyong kalusugan.
Laging isama ang isang kurot ng itim na paminta tuwing isasama mo ang turmeric sa iyong mga pagkain. Ang isang maliit na hakbang ay maaaring humantong sa napakalaking mga resulta. 2. Masusustansyang taba, healthy fats. Pagandahin ang bioavailability ng curcumin. Ang masusustansyang taba ay ang pangalawang makapangyarihang partner para sa turmeric. Ang curcumin, ang aktibong sangkap na matatagpuan sa turmeric, ay fat-soluble na nangangahulugang natutunaw ito sa taba sa halip na sa tubig. Mahalagang tandaan na ang pagkonsumo ng turmeric nang walang anumang taba ay maaaring magresulta sa pagdaan lamang ng karamihan nito sa iyong sistema na nawawala ang mga kapaki-pakinabang na sangkap. Ito ay mahalaga para sa mga nakatatanda, lalo na para sa mga nakikitungo sa pamamaga o paninigas ng kasukasuan. Tiyaking bawat unsa ng turmeric ay naghahatid ng buong potensyal nito. Ang pagsasama nito sa mga naaangkop na taba ay maaaring mapahusay ang pagsipsip ng curcumin sa iyong daluyan ng dugo na tinitiyak na naaabot nito ang nilalayon nitong destinasyon. Ano ba talaga ang tinutukoy natin kapag pinag-uusapan natin ang mga masusustansyang taba? Isaalang-alang ang pagsasama ng mga pagkain tulad ng extra virgin olive oil, avocado, nut butters, chia seeds, flax seeds, at matatabang isda tulad ng salmon o tuna sa iyong dieta. Ang mga taba na ito ay hindi lamang mayaman, ngunit kapaki-pakinabang din na nagtataguyod ng kalusugan ng puso, pag-andar ng utak, at isang balanseng metabolismo, lahat habang iniiwasan ang mga panganib na nauugnay sa mga processed o saturated fats. Tuklasin ang pinakamahusay na paraan upang magamit ang mga ito. Kapag naghahanda ng sabaw o nilaga na nagtatampok ng turmeric, magdagdag ng 1 kutsara ng olive oil malapit sa pagtatapos ng proseso ng pagluluto para sa isang pinahusay na lasa. Para sa isang masarap na karanasan sa smoothie, isaalang-alang ang pagsasama ng ilang hiwa ng abokado o 1 kutsara ng almond butter kasama ng iyong turmeric. Naghahanda ka ba ng masarap na inihaw na gulay? Pagandahin ang iyong ulam sa pamamagitan ng pagwiwisik ng turmeric at pagbuhos ng olive oil sa ibabaw bago i-bake. Kung mahilig kang magsimula ng iyong araw sa mga itlog, subukang lutuin ang mga ito sa 1 tilamsik ng olive oil o avocado oil na nagdaragdag ng 1 kurot ng turmeric at paminta para sa dagdag na sipa. Ang layunin ay hindi upang dagdagan ang paggamit ng taba, ngunit upang isama ang mga tamang uri ng taba kasabay ng turmeric. Pinapadali ng mga taba na ito ang pagdadala ng curcumin sa iyong sistema ng panunaw at sa iyong daluyan ng dugo na nagpapahintulot dito na epektibong labanan ang pamamaga, mapahusay ang memorya at itaguyod ang mas malaking mobility ng kasukasuan. Tandaan, pinakamahusay na iwasang pagsamahin ang turmeric sa mga processed o hindi malusog na taba tulad ng margarine, vegetable shortening o mga mantikang ginagamit para sa deep frying. Maaari nitong itaas ang mga antas ng pamamaga at balewalain ang mga bentahe ng turmeric. Pumili ng mga simple at natural na pinagkukunan ng taba. Isaalang-alang ang masusustansyang taba bilang mahalagang sasakyan para sa pagdadala ng mga benepisyo ng turmeric. Kung wala ito, nahihirapan ang turmeric na puntiryahin ang mga bahagi ng iyong katawan
na tunay na nangangailangan ng mga benepisyo nito. Kapag ipinares sa tamang taba ang curcumin, ay makabuluhang nagpapahusay ng pagiging epektibo nito at tunay mong mapapansin ang pagkakaiba. 3. Purong pulot pukyutan raw honey, ang iyong go-to natural na anti-inflammatory ally. Ang pangatlong sangkap na nagpapalakas sa bisa ng turmeric ay isang masarap at ganap na natural na treat, ang purong pulot pukyutan raw honey. Hindi lamang ito nagpapasaya sa panlasa, ngunit nag-aalok din ito ng sarili nitong natatanging mga benepisyo sa pagpapagaling. Ang purong pulot pukyutan ay ipinagmamalaki ang isang mayamang hanay ng mga antioxidant, mga katangiang anti-inflammatory, at mga trace amount ng mga natural na enzyme na nagpapahusay sa panunaw at nagpapatibay sa immunity. Kapag isinama sa turmeric ang purong pulot pukyutan, ay nakakamit ng dalawang kahangahangang epekto. Sa simula, pinapahusay nito ang lasa ng turmeric, lalo na sa mga inumin o tsaa. Bukod pa rito, pinapalakas nito ang tugon laban sa pamamaga na nagbibigay ng ginhawa para sa namamagang lalamunan, pinapawi ang pamamaga ng bituka at pinapalakas ang kalusugan ng immune. Gayunpaman, ang mahalagang punto ay dapat itong purong pulot pukyutan, hindi ang uri na matatagpuan sa plastic na bote na hugis oso sa grocery store. Karamihan sa mga pulot pukyutan na magagamit sa merkado ay sumasailalim sa malawak na pagproseso, sumasailalim sa mataas na init, at tinatanggalan ng mga mahahalagang sustansya nito. Sa kaibahan, ang purong pulot pukyutan ay ipinagmamalaki ang isang maulap na anyo, isang may texture na consistency, at pinapanatili ang natural na pollen enzymes at sustansya nito. Tuklasin ang mga simpleng paraan upang isama ang turmeric sa iyong routine. Pagsamahin ang kalahating kutsarita ng turmeric sa isang kutsarita ng purong pulot pukyutan sa maligamgam na tubig. Haluin at inumin ng dahan-dahan. Pagandahin ang iyong herbal tea sa pagdaragdag ng purong pulot pukyutan at turmeric para sa isang nakakakalmang panggabing inumin. Simulan ang iyong araw sa isang nakapapawing pagod na morning detox tonic sa pamamagitan ng paghahalo ng turmeric pulot pukyutan at lemon sa mainit na tubig. Pagsamahin ang turmeric at pulot pukyutan upang lumikha ng isang paste, pagkatapos ay kumain ng isang maliit na kutsara bawat araw. Madalas na tinutukoy bilang golden spoon, ang makapangyarihang kombinasyong ito ay partikular na kapaki-pakinabang para sa mga nahihirapan sa mga panapanahong allergy, mga problema sa sinus o discomfort sa lalamunan. Ang pulot pukyutan ay nagdudulot ng isang masarap na tamis na ginagawang mas kasiyasya ang turmeric nang hindi nangangailangan ng asukal o syrup na maaaring humantong sa pamamaga. Isang mabilis na paalala lamang kung meron kang diabetes o nagbabantay ng iyong mga antas ng asukal sa dugo, pinakamahusay na kumonsumo ng purong pulot pukyutan ng may moderasyon. Habang ito ay nagmula sa kalikasan, meron pa rin itong nilalaman na asukal. Sa moderasyon partikular sa paligid ng isang kutsarita, araw-araw ito ay karaniwang ligtas at kapaki-pakinabang para sa karamihan ng mga individual. Kung naghahanap ka ng isang banayad at natural na pagpapahusay sa iyong turmeric routine, isaalang-alang ang pagdaragdag ng purong pulot pukyutan.
Ito ay isang matalino at masarap na pagpipilian. Pinapahusay nito ang kakayahan ng iyong katawan na sumipsip ng mga mahahalagang sustansya at positibong nag-aambag sa iyong pangkalahatang kalusugan. Pangwakas na mensahe mula kay Dr. Santos. Habang tinatapos natin ang usapang ito, nais kong magpasalamat sa inyo. Hindi lamang sa panonood o pagbabasa, kundi sa paglalaan ng inyong oras upang unahin ang inyong kalusugan. Madaling kalimutan iyon kapag naging abala ang buhay. Ngayon, niyakap ninyo ang pagkakataong matuto, magmuni-muni at lumago, at iyan ay napakahalaga. Ginalugad natin ang mundo ng turmeric ng malaliman. Hindi lamang kung ano ito, kundi kung paano ito gumagana, ang mga benepisyo nito, at kung paano ito maisasama sa inyong pang-araw-araw na wellness regimen. Natuklasan natin ang 3 karaniwang pagkain na maaaring humadlang sa mga benepisyo nito: ang mga processed na produktong gatas, mga pagkaing mayaman sa suka, at mga pagkaing puno ng asukal. Pagkatapos binuksan natin ang pinto sa 3 natural na sangkap: itim na paminta, masusustansyang taba at purong pulot-pukyutan na kayang ilabas ang buong kapangyarihan ng turmeric. Naiintindihan ko po na minsan ay nakakalito. Napakaraming mga payo, babala at opinyon ang dumarating tungkol sa kung ano ang mabuti at kung ano ang hindi para sa ating kalusugan. Ngunit sa totoo lang, maaari itong maging simple. Ang kalusugan ay hindi tungkol sa pagiging perpekto. Ito ay tungkol sa pag-unlad. Ito ay tungkol sa paggawa ng maliliit at sinasadyang mga hakbang bawat araw na gumagabay sa iyo patungo sa tamang landas. Hindi mo kailangang baguhin ang lahat sa isang iglap. Marahil, bukas ng umaga, maghahalo ka ng isang kurot ng turmeric at itim na paminta sa iyong tsaa. Marahil sa susunod na linggo, isasaalang-alang mo ang pagpapalit mula sa processed na creamer patungo sa almond milk. Marahil ay susubukan mong kumuha ng isang kutsarita ng turmeric at pulot-pukyutan upang maibsan ang paninigas ng iyong mga kasukasuan. Ang bawat maliit na desisyon ay nag-aambag sa mas malaking larawan. Sa paglipas ng panahon, ang mga kilos na ito ay nagiging mga gawi. Ang mga gawi na ito ang humuhubog sa ating nararamdaman na nakakaapekto sa atin sa pisikal at emosyonal na paraan. Narito ang isang mahalagang aral sa buhay na nais kong ibahagi. Ang pagtanda ay isang pribilehiyo, hindi isang parusa. Ito ay isang pagkakataon para sa paglago at pagpino. Ang inyong pananaw ay malalim at ang inyong karanasan ay nagsasalita ng malakas. Gamitin ninyo ang pagkakataong ito upang yakapin ang inyong karunungan at mamuhay ng may intensyon, gumagawa ng mga pagpilian na nag-aalaga sa inyong katawan, isip at espiritu. Ang pag-aalaga sa ating katawan ay nagbibigay sa atin ng kapangyarihan at kontrol. Nakakaramdam tayo ng kapayapaan. Anuman ang iyong edad, maging 70 o 90, karapat-dapat kang makaramdam ng lakas at paggalang sa sarili. Kung nakatulong sa iyo ang impormasyong ito, hinihikayat ko kayong ibahagi ito sa iba. Ipasa ito sa isang kaibigan, kapatid, kapitbahay, o sinumang espesyal sa inyong buhay. Ang isang simpleng mensahe ay may kapangyarihang baguhin ang araw ng isang tao o kahit na makaapekto sa kanilang kapakanan
sa malalim na paraan. Para sa mas marami pang kaalaman, mag-iwan po kayo ng komento sa ibaba tungkol sa inyong sariling karanasan sa turmeric. Huwag din pong kalimutang mag-subscribe sa channel na ito para sa mas marami pang gabay sa malusog na pagtanda. Hanggang sa muli, unahin po ninyo ang inyong kalusugan. Ang inyong halaga ay hindi matatawaran.